Kabanata 5451. Hindi nag-abala si Cameron na itago ang kanyang pagnanasa. Sabi nga, kumpara sa isang walang hiyang lalaki tulad ni Wesley, si Cameron ay isa lamang hamak sa karamihan. Hindi naman kasi siya mahilig ipilit ang sarili niya sa iba. Mas ginusto niyang magpakita ng kabaitan at kusang loob na tumalon sa kanyang mga bisig ang kanyang bagay ng pagmamahal. Umikot ang mga mata ni Corbin, at nagsimula siyang magsisi na tinawag si Cameron dito. Gayunpaman, wala siyang choice kundi sumama dahil nakagawa na siya ng desisyon. Inilibot niya ang kanyang mga mata bago ihatid si Cameron sa kay Kyrie. Miss Kyrie, Sir York, this is Cameron Lloyd. He belongs to a well-known family of martial artists. Cameron's my sworn brother. Isa siyang tunay na ekspertong martial artist. Pumunta siya rito para tumulong. This is the lady of the Patel family. You two should get to know each other. This here is Harvey York. He's a good friend of Miss Kyrie. Hindi ibinunyag ni Corbin ang ibang pagkakakilanlan ni Harvey, na nagpapakita ng malalim na tingin. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Corbin, bago inabot ang kamay niya. Hello. Hi. Kumunot ang noo ni Cameron, ngunit hindi nakipagkamay kay Harvey. Tinitigan niya ng masama si Harvey, at mapanuksong tiningnan ang huli. Matapos marinig ang mga salita ni Corbin, naisip ni Cameron na may kakayahan si Harvey. Matapos tingnang mabuti, wala siyang makitang kakaiba kay Harvey, maliban sa medyo maputlang mukha ng huli. Sa karamihan, siya ay tila isang pinananatiling tao. Kumulot ang mga labi ni Harvey, at masasabi niyang naiinis si Cameron sa kanya. Gayunpaman, wala siyang sinabi tungkol dito dahil nandito si Cameron para tulungan ang Patel. Matapos sukatin si Harvey, mahinang ngumiti si Cameron. Balita ko ikaw ang nanakit sa amo ni Yuri. Kaya pala binalikan niya si Miss Kyrie. Kumunot ang noo ni Harvey, saka tumanggo. Not exactly. Yuri and Ibuki are just looking to die, is all. Oh, you sure talk big. Hindi lang si Yuri ay sinisiraan mo, minamaliit mo pa si Ibuki. Alam mo ba kung ano ang dalawang mga pangalan na iyon? Maging ang pamilya Lloyd, na mga bihirang martial arts na pamilya, ay kailangang maging maingat kapag naririnig ang dalawang pangalan na iyon. Napakamangmang para sa isang pinananatiling lalaking tulad mo na kumilos ng ganito. Medyo magiging maingat ako kung ako sayo. Baka mamatay ka na lang nang hindi mo alam kung bakit kung hindi ka mag-iingat. Siyempre, si Cameron ay napuno ng walang anuman kundi ang paghamak. Tumawa si Harvey bago humigop ng tsaa. Salamat sa pag-aalala mo. Hey, magpanggap ka pa. Tignan natin kung paano. Malamig na tumawa si Cameron, pagkatapos ay hinampas ang mesa at ibinagsak ang kanyang braso paharap. Isang malakas na putok ang narinig, at isang teapot ang lumipad mismo kay Harvey. Itinagilid ni Harvey ang kanyang ulo, at madaling nakaiwas sa pag-atake. Swoosh! Si Cameron ay tila napahiya ng kaunti matapos ang kanyang pag-atake ay hindi nakuha. Napagdesisyunan niyang iduyan ang palad sa mukha ni Harvey. Bam! Isang malakas na tunog ang narinig. Hinarang ni Harvey ang kamay ni Cameron. Ano ang ibig sabihin nito, young Master Cameron? Tanong ni Harvey na nakatitig kay Cameron. Kumunot ang noo ni Kyrie. I'm grateful you're here to help. But Harvey's a guest here. Magagalit ang pamilya Patel kapag nagpasya kang kumilos laban sa kanya. Malinaw na medyo nalungkot si Cameron matapos marinig ang mga salita ni Kyrie. Wala akong ginagawa sa kanya. Gusto ko lang makita kung anong talent ni si Sir York dito para ma-provoke ang mga Islanders. Parang medyo may kaya siya, at least. Ayos lang kung magpakita lang siya sa harap ng mga ordinaryong tao, pero siguradong nagbibiro siya kung lalabanan niya ang isang sword saint gaya ni Yuri. Hindi ko alam kung paano niya nagawang makaalis sa sitwasyon noong huling pagkakataon. Pero sa maraming taon kong karanasan, masasabi kong kaya kong ilabas si Harvey sa isang galaw kung gusto ko talaga. Binabalaan kita, Harvey, dapat ay medyo mag-ingat ka, sabi ni Cameron na may mapait na tingin. Ang buhay ay hindi tulad ng nakikita mo sa mga pelikula.
Hindi rin ikaw ang pangunahing tauhan. Papatayin ka lang ng pagalit sa mga taong tulad ni Yuri. Nakangiti si Harvey habang nakatingin kay Cameron. Masasabi niyang sinusubukan lang ni Cameron na kunin ang atensyon ni Kyrie. Safe to say, ang swerte ni Kyrie sa mga lalaki ay kakilakilabot. Puro pervert at idiot lang ang makikita sa paligid niya. Kahanga-hangang pananalita, young Master Cameron, sabi ni Harvey pagkatapos pag-isipan ang sitwasyon. Magsalita ka na parang kilalang kilala mo si Yuri. Magkaibigan ba kayo? Kung talagang kasali si Cameron sa pamilyang Masato, hindi magiging masama si Harvey sa pakikitungo sa kanya. Kasalanan niya kung bakit siya nagpakitang gilas pa rin. Huwag kang magkakamali, Sir York. Ang pamilya Lloyd ay isang kilalang martial arts family. Bakit pa sila magkakaroon ng relasyon sa pamilyang Masato? The head of the Lloyd family, si Keegan Lloyd, sparred with the Islanders in the past. Sa spar na iyon, si Mr. Keegan at isang eksperto ng Abituway ay nagpalitan ng maraming galaw. Nanalo si Mr. Keegan, ngunit hinangaan din niya ang eksperto. Akala niya ay pambihira lang ang swordsmanship ng Abituway. At medyo may kakayahan ng 6 schools of martial arts. Nasa itaas ang bansa H ngayon, ngunit maaari tayong malagay sa matinding problema kung malalampasan ng mga Islander ang US sa mga tuntunin ng martial arts. Patuloy na binabalaan tayo ni Mr. Keegan na maging maingat at mapagpakumbaba. Iyon ang dahilan kung bakit si Young Master Cameron ay may kaalaman na may kinalaman sa mga taga-isla, ang pamilya Masato, at ang Abituway. Bilang Grandmaster ng Abituway, normal lang para kay Young Master Cameron na makilala din si Yuri. Matapos marinig ang paliwanag ni Corbin, humanga si Harvey kay Cameron. Anuman ang kaso, ang pag-alam na kailangan ang pag-iingat sa harap ng mga Islanders ay isa ng talent sa sarili nito. Let teach you a lesson here. Si Yuri ay isang namumukod tanging eksperto sa Abituway noong bata pa siya. Siya ay itinuturing na isa sa mga nangungunang talento ng bansang isla. Nag-cross arm si Cameron, na para bang tinuturuan niya ang isang ignorante na nasasakupan. Pagkatapos niyang sumikat, hindi siya naging pinuno ng Abituway, pero siya pa rin ang Super Elder. Ito ay dapat na sapat upang ipakita ang kanyang talento at kakayahan. Tama, may sasabihin ako sa iyo. Nakasparang na ng tatay ko si Yuri noon sa Island Nations. Pagkatapos makipagpalitan ng 300 o higit pang galaw, halos hindi natalo si Yuri. You should understand just how terrifying he is now, don't you? Hindi kanya tinapos sa hotel dahil sinusubok ka lang niya. Gusto niyang makita kung gaano ka kahanga-hangang lumaban sa Islanders. Kung medyo seryoso pa siya, patay ka na. Napatingin si Cameron kay Harvey na may mapait na ekspresyon. Bakit mo lalabanan ng isang taong kahanga-hanga? Ang iyong kapalaran ay selyado na. Casual na kinuha ni Harvey ang kanyang tasa ng tsaa, taga-isla lang siya. Kahit na maging alikabok ang country age, hindi nila ako magagawang patayin. Hey! Ignoranteng tanga. Tinitigan siya ng masama ni Cameron. You don't understand what your eyes means. Let's tell you something. Kung hindi dahil kay Corbin, kung hindi dahil kay Miss Kyrie. Hindi kita titigan kung mamatay ka sa harap ng moldita kong mukha. Ngumisi si Corbin bago humakbang pasulong upang mamagatan sa sitwasyon. Cameron, you need to hold back, for my sake. Ang yabang ni Sir York. Hindi niya kakayanin kung patuloy mo siyang hindi iginagalang ng ganito. At saka, magkakapamilya kaming lahat. Ang pakikipag-away sa ganoong mahalagang sandali ay magiging masama para sa atin. Dapat mo na lang sabihin sa amin kung anong mga paraan ang kailangan mo para maalis si Yuri. Bahagyang napangiti si Harvey matapos marinig ang pagsuso ni Corbin kay Cameron at pinagtatawanan siya. Kung hindi dahil kay Kyrie, ngayon pa lang ay nasampal na niya si Corbin. Si Cameron ay tila nakaka-relax pagkatapos marinig ang mga salita ni Corbin. Nagbaba siya ng tingin kay Harvey bago tuluyang nagsalita. Kung hindi dahil kay Corbin, hindi ako mag-uungkat ng ganito. Mapalad kang maging bahagi nito. Kung hindi, wala kang ibang pagpipilian kundi ang mamatay.
Napakunot ng noo si Harvey, at hindi siya mapakali na harapin ang kay-abangan ni Cameron. Inakala ni Cameron na sumuko na si Harvey, at tumingin siya ng may pagkamayabang. Dinala ko dito ang pedigree ng pamilya ko. Kung humihingi ng tawad si Harvey sa pamilya, magiging bahagi kayong lahat ng pangalan sa pamilya. Kahit si Yuri ay hindi maglalakas loob na labanan kayo, kapag nalaman niya ito. Siyempre, si Yuri ay isang grandmaster na may reputasyon na nakataya. Paano ito? Kung hindi ito pakakawalan ni Yuri, dapat kang lumuhad sa harap niya para sa kapatawaran. Basta ikaw ay taos puso, sa reputasyon ng pamilya Lloyd. Yuri wouldn't dare lay a finger on you. Si Cameron ay mukhang nakakakuha ng magandang deal kay Harvey sa sitwasyon. Sa oras na iyon, ikanaway niya ang kanyang kamay. May nagdala ng isang eleganteng mukhang wooden box. Isang lumang kasulatan ang nakita sa loob ng kahon, na may label na si Harvey bilang isang lingkod sa loob. Tinuro ni Cameron yung page noon na mayabang na ekspresyon. Makinig ka dito, Harvey. Pirmahan mo na ito. Ipaalam sa lahat na bahagi ka ng pamilya Lloyd. Huwag kang mahiya, Sir York. Sabi ni Corbin na parang sumasabay sa idea ni Cameron. This is only nominal. The Lloyd family wouldn't actually treat you like a servant. Consider this a band-aid solution. Kapag haharapin natin ang sitwasyon, malalaman natin kung paano aalisin muli ang iyong pirma mula sa pedigree. Walang imak si Harvey, hinawakan niya ang pedigree, at pagkatapos ay pinunit ang pahina gamit ang kanyang naut at ginawang alabok gamit ang kanyang mga kamay. Sorry, mahinahon niyang sabi habang ibinalik ang pinutol na pedigree. Wala akong interes na maging lingkod ng iba, kung hindi dahil kay Kyrie. Sinampal na ni Harvey si Cameron sa mukha. Baliw ba ang lalaking ito? Hindi makapaniwala si Cameron. Wala kang interes. Pinunit mo pa ang isang pahina sa pedigree. Naiintindihan mo ba kung ano ang iyong ginagawa ngayon? Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang mangyayari kung wala kang proteksyon ng pamilya? Siyempre alam ko ang ginagawa ko. Wala sa akin si Yuri. Para sa kapakanan ni Kyrie, hahayaan ko itong mag-slide. Papatayin kita kung may susunod pa. Nagbabala si Harvey. Nagdilim ang mukha ni Cameron. Sinusubukan kong tulungan ka dito, Harvey. Naturally, umaasa siya kay Harvey na maging lingkod ni Lloyd. Sa ganoong paraan, walang karapatan si Harvey na makasama si Kyrie. Kumunat ang noo ni Kyrie. Nagpapasalamat ako na narito ka para tumulong, Cameron. Pero sabi ko sa inyo, si Sir York ang bisita ng pamilya Patel. Nakakahiya ka kung gagawin mo siyang utusan ng pamilya Lloyd. Sana ay bawiin mo ang iyong mga salita. Hey! Malamig na tumawa si Cameron. I just share with the pedigree because of my sworn brother, Miss Kyrie. Paano kayong mga tao ay napakamangmang? Hindi mo ba alam na kahit ang mga katulong ng pamilya ay nangangailangan ng postgraduate certificate? Napababa ko na ang standard ko ng sobra dahil kay Corbin. Gayunpaman, hindi mo pa rin alam kung paano pahalagahan ang pagkakataon. Sabi ni Cameron. Hindi ka dapat makipagtalo sa kanila, Cameron. Talagang hindi nila alam kung gaano kaganda ang pagkakataong ito. Sabi ni Corbin. Tila medyo gumaan si Cameron matapos marinig ang mga salita ni Corbin. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Payag ka bang maging lingkod ng pamilya, o hindi? Senggal ni Cameron. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5455. Let's tell you something too, sagot ni Harvey. Di ako interesado. Hindi ko rin kailangan ng tulong mo. Pero kung patuloy kang magyayap-yap, sasampalan kita sa isang tabi. Sampalan ako, sabi ni Cameron. He chuckled angrily, obviously amused sa kamangmangan ni Harvey. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang sumubok na maging lingkod ng pamilya Lloyd, ngunit hindi nabigyan ng pagkakataon? Binibigyan ka ng pagkakataon ngayon, pero hindi mo alam kung paano ito pahalagahan. Hindi mo ba naiintindihan? Ito ay isang pagpapala para sa iyo at sa iyong buong pamilya. Let's put it this way.
Kapag nawalan ka na ng pagkakataon, wala kang makukuhang katulad sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi talaga ako interesado. Tumigil ka na sa pagiging delusional. Kung talagang gusto mong magkaroon ng mga katulong, bakit hindi mo kunin si Corbin na maging isa? Siya ang iyong sinumpaang kapatid, at ang iyong alipin. Magagawa mo lahat ng gusto mo sa kanya. Tumalikod na si Harvey at umalis. Hindi siya makapagsalita ng katwiran sa isang mayabang na lalaki tulad ni Cameron, at hindi rin niya kayang sampalan si Cameron. Kaya, nagpasya siyang lumayo na lang. Bastard! Nanginginig sa galit si Cameron. Iyon ang una niyang pagdurusa ng ganitong kahihiyan. Sorry, Harvey. Naabutan ni Kyrie si Harvey. Mabait naman si Corbin. Ang pamilya Lloyd ay may kahanga-hangang reputasyon sa mundo ng martial arts. Ipapaliwanag ko sa kanya ang identity mo kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Ang kanyang pagkakakilanlan. Ano kayang pagkakakilanlan ang maaaring mayroon siya? Sabi ni Cameron. Sa tingin mo ba siya ay si Representative York o ano? Hindi man lang siya mukhang kaya niyang maging katulad ni Representative York. Dahil ignorante siya, wala nang saysay na mag-alala. He'll protect Miss Kyrie only. Walang makakapagpabago sa isip ko. Galit na iningatan ni Cameron ang pedigree bago naglakad patungo sa pavilion, na buong pagmamalaki ang kanyang mga braso. Bang! Malakas na putok ang narinig kaagad pagkatapos ng masasakit na salita ni Cameron. Isang dosenang Lincoln Navigator ang pumasok sa harap ng gate, at pumarada mismo sa hardin. Pagkatapos, isang malaking grupo ng mga taga-isla ang sumusugod. Lahat sila ay armado ng mahabang espada na nakatali, at mukhang mayabang. Si Yuri, na nakarog, ay dahan-daang lumabas ng sasakyan sa gitna na naka-cross arms. Yuri Musashi, natigilan ang lahat matapos makita ang mukha ni Yuri. Pati si Kyrie ay nakasimangot. Si Cameron, na nagpapakitang gilas kanina, ay tumingin na may kumikislap na mga mata. Natural, alam niya kung gaano kahanga-hanga si Yuri. Ano, hindi ka na makapaghintay na mamatay pagkatapos mong makalayo? Panunuya ni Harvey. Ngumisi siya, na parang hindi big deal. Tapos ka na ba sa lahat ng kailangan mong gawin? Saan mo napili ang libingan mo? Titingnan ko ito para sa iyo. Walang bayad. Maaari ko pang ayusin ang pwesto mo para sa iyo kung hindi ito sapat. Huwag mag-alala, hindi kita sisingilan ng pera. Si Yuri ay kumukulo sa galit, ito ang una niyang nakita na mas mayabang kaysa sa kanya. Nais kong matikman mo muna ang takot sa kamatayan, malamig niyang bulong. Ngunit ang sabi ng aking Panginoon ay nauubusan na siya ng oras. Wala akong choice kundi ipadala sa iyo ito ngayon. Tama, may ipaalala ako sa iyo. Mas mabuting huwag kang lumaban gaya ng nakaraan. Mamamatay ka sa kakilakilabot kung gagawin mo. Yuri crossed his arms, sporting sa determinado na look. Ganun ba? Hindi yun magiging maganda. Mahirap para sa iyo na mailibing kung mamatay ka sa ganoong paraan. Siguraduhin mong mamamatay ka ng hindi gaanong kakilakilabot, okay? Sagot ni Harvey. Hey! Malamig na tumawa si Yuri. Marami na akong nakitang tanga sa buhay ko, pero ikaw ang pinakamalaki sa kanilang lahat. Dahil gusto mong mamatay ng ganun kalala, kaya't huwag mong idamay ang mga susunod na mangyayari. Hinawakan ni Yuri ang kanyang mahabang espada, dahan-daang lumapit kay Harvey. Mabilis na kumalat ang kanyang mga tauhan, hindi binibigyan ng pagkakataon ang pamilya Patel na gamitin ang kanilang mga baril. Mabilis na inilabas ni Corbin ang kanyang telepono para tumawag ng rescue, ngunit walang signal. Tila natuwa siya nang makita niyang malapit ng madurog si Harvey, ngunit pinipilit pa rin niyang maglagay ng pekeng harapan. Iligtas mo si Sir York, Cameron. Kahit gaano katigas ang ulo niya, bisita pa rin namin siya. Nakakahiya naman sa pamilya kung dito siya mamatay. Nagmukhang mahiyain si Cameron pagkatapos makita na si Harvey ay malapit ng mamatay kay Yuri. Siguro sa wakas ay napagtanto niya na ang mga mahuhusay na tao lamang ang pinahihintulutang magpakita. Binigyan siya ng pagkakataon. Malamig na bulalas ni Cameron. Hindi niya ito pinahalagahan. Ano pa ba ang magagawa ko? Kahit na gusto niyang maging lingkod ko.
Hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Si Cameron ay mukhang aalis na. Hindi mapakali si Harvey na harapin ang mayabang na lalaki, at sa halip ay tumingin ng may pagtataka na tumingin sa mahabang espada ni Yuri. Gusto niyang malaman kung gaano kalakas ang Sword Saint kasama nito. Cameron, Miss Kyrie would have no choice but to thank you for your favor if you help Sir York. It's a great opportunity. Mungkahi ni Corbin. Nagningning ang mga mata ni Cameron. Si Kyrie ay may napakarilag na figure, at ang kanyang mukha ay banal. Labis siyang interesado sa isang babaeng katulad niya. Magandang bagay na gawin siya ng isang pabor at paibigan siya sa hinaharap. Nang walang pag-iisip, lumitaw si Cameron sa gitna ni Harvey at Yuri. Hello, Grandmaster Yuri, pagmamalaki niyang sabi habang nakatingin kay Yuri. Magpakilala ako, my name is Cameron Lloyd, anak ni Keegan Lloyd. Si Harvey ang alipin ng pamilya. Sinabi ito ng aking ama na walang sinuman ang pinapayagang manakit sa mga katulong ng pamilya. Kung hindi, masama kapag nagalit ang pamilya. Inihagis ni Cameron ang isang badge sa lupa ng may pagmamalaki. Cameron Lloyd, natigilan ang mga taga-isla sa lugar, at natural nilang alam na ang head ng pamilya Lloyd ay isang mahigpit na kalaban. Sumimangot din si Yuri. Si Harvey ang katulong ng pamilya mo. Tama yan. Nag-cross arm si Cameron na may pagmamalaki. You should know that the Lloyd family has nothing to hide, Grandmaster Yuri. Harvey is our servant. Alam kong malakas ka, pero natural lang na protektahan din siya ng pamilya. Naniniwala akong magbibigay ka ng iyong respeto, for the sake of my father and the family. Siyempre, hindi ko rin hahayaang makawala si Harvey sa pakikipaglaban sa iyo. Ipapaluhod ko siya, para maibaon na natin ang mga bagay. We'll settle everything here. Wala nang sama ng loob pagkatapos nito. Napatingin tuloy si Cameron kay Harvey. Lumuhod ka na. Bigyan ng paliwanag si Grandmaster Yuri. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong mabuhay. Tumigil ka sa pagiging matigas ang ulo. Malinaw na ipinalagay ni Cameron na siya ang may kontrol sa buong sitwasyon. Tumingin si Harvey kay Cameron na para bang tulala ang lalaki. Sino ka sa tingin mo? Bakit hindi ka muna tumingin sa salamin bago mo sabihin yan? Sa tingin mo, may karapatan ka bang magsabi ng ganyan? Sabi ni Harvey. Nanlamig ang katawan ni Cameron matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Harvey. Alam mo ba ang sinasabi mo? Bulalas niya. Napakamot siya sa tenga niya sa pag-aakalang may narinig siyang mali. Bakit may taong ganito katanga sa mundo? Inilalagay ko na ang sarili ko dito para protektahan siya. At gayon pa man nagpaplano pa rin siyang mamatay. Sinamaan ng tingin ni Harvey si Cameron, saka bumantong hininga. Uulitin ko, dahil masama ang pandinig mo. Gusto mo bang maging lingkod mo? Mangarap ka. Wala kang karapatan. Kung nananaginip ka, tumingin ka muna sa salamin bago alamin ang sarili mong limitasyon. Lumampas ka sa linya, Harvey. Bulalas ni Corbin na nagdilim ang mukha. Alam niyang talented si Harvey, pero hindi niya akalain na makakalaban din ni Harvey si Yuri. Pagkatapos ng lahat, si Yuri ay hindi magiging mayabang kapag bumalik sa hotel kung hindi iyon. Naniniwala si Corbin na walang karapatan si Harvey na makasama muli si Kyrie kapag nalampasan siya ni Cameron, kahit na nakaligtas siya sa pakikipagtagpo kay Yuri. At gayon paman, si Harvey ay walang pakialam sa sarili niyang buhay. May death wish ba siya? Kumunot ang noo ni Kyrie. Harvey, hindi naman sa gusto niyang kumbansihin si Harvey na maging alipin ng iba. Natatakot siyang masaktan niya si Cameron. Sa ganitong mga kalagayan, hindi na kailangang makipaglaban sa pamilya Lloyd. Unang-una, wala akong pakialam kay Yuri. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito, sabi ni Harvey. Ignorant fool. Dumilim ang mukha ni Cameron. Kung hindi dahil kay Miss Kyrie, wala ka ring karapatang maging lingkod ng pamilya ko. Mas alam mo kung ano ang makakabuti sa sarili mo. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Ikaw ba ay magiging lingkod ng pamilya, o hindi? Natural, inakala ni Cameron na binigyan na niya ng sapat na paggalang si Harvey.
Gayunpaman, ginawa pa rin ito ni Harvey ng bonggang-bongga nang hindi sinusukat ang kanyang sariling kakayahan. Hindi papayagan ni Cameron ang isang tao na maging mas kahanga-hanga kaysa sa kanya. Kaya naman umasa siyang sumuko na si Harvey. Since you did this out of goodwill, I won't slap you aside. Kung iba ka, patay ka na sana ngayon. Naiintindihan mo, sabi ni Harvey. Galit na tumawa si Cameron matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Oh, sa tingin mo ba talagang kahanga-hanga ka o ano? Napagtanto mo ba kung gaano karaming mga tao ang gustong maging mga tagapaglingkod para sa pamilya? Alam mo ba ang uri ng pagdurusa na tiniis ng mga tao para lamang sa isang pagkakataon na maging bahagi namin? Bukod dito, marami sa mga taong ito ang tagapagmana ng mayayamang pamilya para lang sa proteksyon. Ang iyong mga ninuno ay nagdarasal para sa gayong pagkakataon sa pinakamatagal na panahon. At ngayon, pinagtatawanan mo lang. Galit na galit si Cameron. May sasabihin ako, Harvey. Kung pinalampas mo ang pagkakataong tulad nito, hindi ka na magkakaroon ng isa pa sa buong buhay mo. Dapat ibigay mo na lang kay Corbin kung ganoon. I do think that he's interested. I'm not, though, sabi ni Harvey. Ikaw, ipinakita ni Cameron ang isang kakila-kilabot na ekspresyon. Hindi man lang siya binigyan ng respeto ni Harvey. Tuluyan nang nadungisan ang kanyang pride sa harap ng lahat. Naramdaman niya ang nakakapasong init na dumadaloy sa kanyang mukha. Kung ganyan ka talaga, ilabas mo muna si Yuri. Naiinis na ako sa pagyayap-yap mo, sabi ni Harvey. Binibigyan niya ng pagkakataon si Cameron na magtanghal. Nais niyang makita kung talagang may kakayahan si Cameron gaya ng sinabi niya. Oh, gusto mong makita kung gaano katatag ang pamilya Lloyd, iniisip mong sumali. Nagmalaki muli si Cameron matapos marinig si Harvey. Magpanggap ka pa, nakakahiya naman. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon na maging lingkod namin ngayon. Napatingin tuloy si Cameron kay Yuri. Since this guy wants to see what the family's got, ipakita natin sa kanya, then. For the sake of the family, umalis ka na lang. Kung ano ang mangyayari sa susunod, wala akong pakialam. Naturally, pinaplano ni Cameron na takutin si Yuri at pagsisisihan ni Harvey ang kanyang desisyon pagkatapos. Gusto niyang makita si Harvey na humihingi ng awa, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Dahil anak ka ni Keegan, hindi na kita pipilitin. Pero kung patuloy kang magyayap-yap, kailangan din kitang patayin, sabi ni Yuri. Sa tingin mo ba ay kapaki-pakinabang ang family badge na yan laban sa akin? Natigilan si Cameron matapos marinig ang mga salita ni Yuri, at nakaramdam siya ng lubos na hiya. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ka natatakot sa tatay ko. Ipapaluhod kita pagkatapos ko siyang tawagan. Natural, kailangan ni Cameron na ipagtanggol ang karangalan ng kanyang pamilya kung hindi. Ang reputasyon ng kanyang pamilya ay masisira sa labas ng bintana matapos itong hindi igalang. Natalo nga ako sa tatay mo dati, Cameron. Ngunit noon pa man iyon. Iba na ngayon. You better stop interfering. Or else, ilalabas din kita. Si Yuri ay malinaw na naiinip dahil si Harvey ay hindi isang lingkod ng pamilya Lloyd. Si Cameron na tumatakbo sa kanyang bibig ay sadyang walang galang sa kanya. Bukod dito, ang reputasyon ng pamilya Lloyd ay lubos na mababa kumpara sa 5 Royal Gates. Magkakaroon na lang ng isa pang kaaway si Yuri kung lalabanan niya si Cameron. Ngunit kung susuwayan niya ang utos ni Ibuki, hindi siya makakaligtas sa Island Nation sa hinaharap. Matapos mapagtanto iyon, nagpa siya si Yuri na huwag pansinin ang babala ni Cameron at harapin si Harvey bago ang anumang bagay. Nagalit si Cameron matapos marinig ang mga salita ni Yuri. You are here in country H and disrespect my father like that. Ikaw ang magbabayad nito, sampal. Bago pa matapos ang pagtakbo ng bibig ni Cameron, humakbang na si Yuri at huminto sa harap niya sa kanya inindayog ang likod ng palad niya, at hinampas si Cameron sa lupa. Arg! Sumigaw si Cameron sa sakit, na malapit nang lumabas ang dugo sa kanyang lalamunan, at ang kanyang ulo ay bumagsak sa lupa. Nadapa siya na ipinakita ang mukha ng hindi makapaniwala. Yuri, ikaw, sampal!
Pinalipad ni Yuri si Cameron sa isang haliging marmol na may isa pang sampal. Gustong gumapang muli ni Cameron, ngunit biglang bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. May ilang ngipin din ang naghalo sa loob. Ito ay isang miserableng tanawin. Galit na galit si Cameron matapos makita ang kanyang mga ngipin sa lupa. "How dare you, sampal!" Sinampal muli ni Yuri si Cameron sa mukha, na agad na pinigilan ang huli na magsalita pa. "Para sa kapakanan ng iyong ama, ililibre kita. Pero kung patuloy kang magyayap-yap, papatayin kita." Ang mga mata ni Yuri ay puno ng pagpatay na layunin. Likas na nanginginig si Cameron matapos makita ang nakakatakot na titig. Namilog ang mga mata niya, pagkatapos ay gumapang siya sa isang sulok. Bumigay siya. Ang mataas at makapangyarihang young master ng pamilya Lloyd ay madaling sumuko. Tahimik na pinagmamasdan ni Harvey ang lahat ng walang sinasabi. Nalaglag ang panga ni Corbin. Hindi niya akalain na magiging walang kwenta ang suportang pinaghirapan niyang makuha. Kumunot ang noo ni Kyrie, at tahimik na gumawa ng gesture. Hindi siya pinansin ni Yuri, at kalmado siyang tumingin kay Harvey. "Ikaw, Harvey, magpapakamatay ka na ba ngayon? O gusto mo ba ng tulong ko sa halip?" Kabanata 5460. Nag-cross arm si Harvey. "Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Hindi ako interesadong mamatay." Akala ni Cameron ay susuko na si Harvey pagkatapos niyang gawin iyon. Tinakpan niya ang mukha niya habang umiiling-iling na walang ibang nararamdaman kundi ang paghamak. Wala siyang kalaban-laban sa isang taga-isla na tulad ni Yuri, ngunit dapat man lang ay maglagay siya ng harapan tulad ko. Kailangan niyang protektahan ang kanyang reputasyon kahit na masampal siya. Paanong hindi niya maintindihan? Mas gugustuhin ko pang mamatay ng nakatayo kaysa lumuhad sa ibang tao. Is he actually planning to beg for mercy? Naturally, nakalimutan na ni Cameron na hindi siya lumaban kay Yuri pagkatapos manlamig sa takot. Lihim niyang nililibak si Harvey, iniisip na buo pa rin ang pride niya. Sa katunayan, siya ay bihasa sa pag-aliw sa sarili sa kapinsalaan ng iba. Naniniwala siyang may karapatan siyang tingnan si Harvey. Pagkatapos ng lahat, naisip niya na si Harvey ay hindi maihahambing sa kanyang sarili. Hindi pinansin ni Yuri si Cameron, at ngumiti kay Harvey. "You don't want to die. I'm sorry, but you don't have a choice in the matter. You can only choose how you want to die." Naturally, alam ni Yuri na si Harvey ay medyo may talento, ngunit sinubukan lang niya ito sa huling pagkakataon. Naisip niya na kung medyo seryoso lang siya, tiyak na mamamatay si Harvey sa isang kahindik-hindik na kamatayan. "I wonder who's trying to lay their hands on my brother." Isang lalaking nakarob ang nagpakita sa harap ng entrance ng villa. Isang malamig na aura ang lumabas sa sandaling iyon, at agad na lumamig ang hangin. Isang Diyos ng digmaan. Si Yuri ay likas na sumimangot, at hindi niya akalain na may lalabas na God of War. A God of War. Elias Patel. Kailan siya nakarating dito? Natigilan si Cameron nang makilala niya ang lalaki. Si Elias ay talagang isang Diyos ng digmaan. May naintindihan si Cameron. No wonder Harvey's been acting all high and mighty. Dahil pala nakuha ni Kyrie si young Master Elias. Tingnan ko ngayon. No wonder ang bongga niya. No wonder tinanggihan niya ang tulong ko. Ito ang dahilan. Well, kahit gaano pa kahusay si Elias, hindi pa rin siya makakalaban sa isang kilalang eksperto tulad ni Yuri. Gaano siya kawalang muwang. Hindi napigilan ni Cameron ang mapabuntong hininga matapos alamin ang sitwasyon. Alam niyang selyado na ang kapalaran ni Harvey. Hindi maililigtas ni Elias si Harvey. Napaatras ng ilang hakbang si Harvey na para bang pinoprotektahan ang kanyang katawan nang magpakita si Elias, na lalong ikinahiya ni Cameron sa kanya. "Lalaki ka, kahit kept man ka, at least mukhang may kaya ka pa. Mababa ang tingin sa iyo ng lahat kung tatabi ka lang para hayaan ang ibang tao na protektahan ka." Hindi napigilan ni Cameron na matuwa nang makita ang mga kinikilos ni Harvey, hanggang sa nakalimutan na niya ang sakit sa kanyang mukha.